Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan. Scorpio, this reading is for you. Paalala po, yung mga hindi ko po na-replyan sa messengers about sa personal reading, ibig po sabihin, nasa spam po ang inyong message. Paki-add nyo po muna ako. Nababasa ko po siya, pero hindi ko siya ina-accept kasi delikado po ang nasa spam. Paki-add nyo po muna ako sa Facebook bago kayo mag-message para hindi po siya ma-spam. Scorpio, this reading is for you. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Kung gusto nyo na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan ni Scorpio. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyari, o mangyari pala. Use your intuition, lawakan natin ang ating isipan. Kung hindi mag-repeat, huwag mong ipilit. Marami kayong energy sa mundo ito. Yes, there's a victory and success na nagaganap or magaganap sa buhay mo. Yes, there's a freedom. Kumbaga, may isang sitwasyon na magdiliwanag or may isang sitwasyon na magkakaroon ng clarity or achievement and fulfillment and happiness sa buhay mo. Either ito is sa love, sa family, sa trabaho, sa kung saan man ito. Yan, magkakaroon din ng enlightenment sa iba at maaring ikaw rin is manalo sa isang gambling or there's a chance or hope na manalo ka sa isang situation na ipinaglalaban mo or hinihingan mo ng hustisya. Teka lang ha, may nakita akong pupo ng anak ko dun sa ano. Yun. At magsasucess daw ito. Kumbaga nakikita ko na yung happiness dito. May mga positive outcome na magaganap or nagaganap sa buhay mo. There's a new beginning. Yan, nagkakaroon na ng movement, transition at transformation sa iyo. Andito na yung paglaya sa isang sitwasyon na nakibaka ka, no? Nagkakaroon na ng small happiness or there's a opportunity na darating or magbubukas para sa iyo, Scorpio. Tingnan natin ang energy mo, Scorpio. Scorpio, please show me. Hindi nga, tama nga. Okay. Thank you. Wow. There's a new beginning talaga. There's a positive destination ako na nakikita sa'yo. Kumbaga, nandito yung sitwasyon na maaari nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan or energy mo kasi is ganun, new beginning, either opportunity, trabaho, successful, achievement, goal, ganyan. Meron ka ng mga well-wisher o wish come true na magsasucess. Andito na rin na focusing sa sarili mo to reach your goal, no? Sa nakita ko to, kahit minsan magulo yung isip mo, kahit na minsan may mga hindi nagkakatugma sa yung landas sa nakita ko, pero tuloy-tuloy ka pa rin to reach itong situation na to. Sa nakita ko dito, may tao dito sa'yo na maaari kayo nag-away, hindi nagkakasundo, ganun nakikita ko. May nag-aaway rin ba na may tao kasi nusuportahan dahil mahalaga to sa'yo, pero I don't know why, there's a cold person o ikaw nagiging cold ka dito. May pag-uusap when comes sa pera. Supporting when comes to money rin. At saka, may mataas ang ego. May taong very cold. Taong mataas ang ego. May nagkakaroon ng lack of control sa iba rin, sa inyo, sa karelasyon. Either family mo, karelasyon mo, or kasama sa trabaho. May sabihin may sinusuportahan kang mahalaga sa iyo. You are focusing to yourself to reach your goal, pero ang gulo, hindi mo alam paanong magsimulang muli. Yan ang nakita ko. Pero meron kang gustong positive destination. There's a movement ako nakita. Maaaring iba dito is may travel o pa-travel kayo. Meron kang gagawing decision daw sa buhay mo. Ganun na nakita ko. Maaaring may makapag-usap nga sa'yo related ang money or ikaw ang makikipag-usap. Maaaring may sinusuportahan ka, no? Tingnan natin ang parating sa'yo. Energy mo is to make a new beginning. Anong parating kay Scorpio?
Ayun yun eh. Bakit? Okay, ibig sabihin, paparating sa'yo. Okay. May paparating sa'yo is taong malapit sa'yo. Makikita ko may secret. Yung iba sa inyo mas sikreto, no? Taong malapit sa'yo na sinasabi niya na nagkakaroon ng agreement sa inyong dalawa. Just wait a minute. Family or malapit sa'yo na nakita ko. Hindi ko alam kung may kasalan. Ganun, parang may kasal. Either pupunta ka ng kasal or itong tao na to is gusto niya ng magpakasal. Or commitment. Hindi man siya kasal, commitment. Forever. Ang nakita ko dito. Pero ang nakita ko dito, hindi, ayaw mo eh. Ayaw mo, sinabi ko talaga ayaw ko. Parang cold ka. Parang hindi ganun kakawiling to connect dito sa sitwasyon na to. Yun ang nakikita ko. And maybe you're reminiscing din, paparating din sa'yo, andun din yung reminiscing the past situation, good and bad. Maaring isang tao na malapit sa puso mo, maaring magulang mo o tatay mo, kapatid mo, na naging malamig na sa'yo or ikaw ang naging malamig. Yun nakita ko. Meron ka daw sitwasyon na pagiging patient. Nandun yung patient person mo. Nandun yung pagiging patient energy mo sa nakita ko. May mga sitwasyon daw na tinitiis mo at pinipilit mong balansehin itong sitwasyon na to para sa taong mahalaga sa'yo. Yun ang nakita ko. So, tingnan natin kung ano pwede ko malaman. May makikita, no? May makikita, no, na maaring magulang, kapatid, or kapamily. Ang nakita ko dito. And then, sinasabi dito, meron ka daw isang sitwasyon na gusto mong i-move or gusto mong gawin. Yung gusto mong i-move forward ng mga plano sa nakita ko dito. Kaso, ini-evaluate mo pa itong sitwasyon na to. Kung kinakailangan mo na bang mag-move or hindi. Ang nakikita ko sa dito. May getting together, ano? Ako nakikita. May coming home, hindi ko alam kung may uuwi ka ng bahay mo, ng ibang bansa, or may galing sa ibang probinsya. Yan, may getting together, ako nakikita sa iyo. Someone din na naiisip ka also, iniisip ka. Parang may tao dito na palagang humihingi ng sorry or someone na mag-a-apology o palagi humingi ng sorry or pinaparamdam niya sa'yo na they feel sorry. Ganun nakita ko. Pero you need to be aware daw yung sitwasyon na to ha. Kasi, I don't know why, parang hindi, parang masikreto siya o ikaw masikreto. Parang may nililihim siya na hindi ko maintindihan sa kanya. Ingat lang din. Paparating sa'yo kayo. Ano ang dapat iwasan? Scorpio. Biglang ganun ang lumabas. Okay. Bakit? Hindi ka daw nagtatrust sa intuition mo or okay. Nagkakaroon ka anak. Ang bang-bango naman ng anak ko. Naligo ba yan? Ang naligo ang anak ko. Baba mo na, anak. Baba. Nagkakaroon ka daw ng self-doubt sa mga gusto mong desisyonan sa buhay mo. Kumbaga, to create yourself again, to make a new beginning. Nagkakaroon ka ng self-doubt dun. Kumbaga, nawawalan ka ng tiwala siguro sa sarili mo o mayroong tao dito na ayaw mo pagkatiwalaan. No? Dito yung gusto mong mag-make a new beginning eh. You want to decide. Gusto mo na ngayon mag-level up when it comes to yourself. Kaso wala eh. Yun, dapat mo daw iwasan yung pagdududa sa sarili. Yung magka-doubt ka. Tapos yung ini-ignore mo yung intuition mo. Tsaka wag ka daw mag-guilty at wag mong i-hate yung sarili mo if ever na ano man na mangyari kasi you do your best.
No, you do your best naman. Ganun. And yung mga dapat mo iwasan, you need to be strong din ang sinasabi dito. Pahalagaan mo lang din yung sarili mo. Ganun din ang sinasabi. Pahalagaan mo yung sarili mo, and then decide. Clear mind, tsaka create. No, ang nakita ko dito. Ito pala. Tingnan natin ang love. Ay, ano ba yan, ate? Nagwawala, parang ayaw mo sa love. Tingnan natin. Love ni Scorpio. Tandaan nyo, love is lahat. Bakit? When it comes to love, someone o ikaw, okay. You're hiding your feelings, ano, sa nakita ko dito. Parang dito may tao dito na pinipilit niya yung sarili niya sa'yo, or ikaw ang pumipilit ng sarili mo dito sa tao ito. Yun ang nakikita ko, pero they want to recover. Gusto niya uli ng new beginning or simula dito. Pero ang nakikita ko sa kanya, nagsisinungaling siya. Pero nagiging cold ka sa kanya eh. Nagiging cold ka sa kanya kasi why? Curious ka sa ibang bagay. You want to separate yung sarili mo sa sitwasyon na to. Kaya nakikita ko you are depressed, anxiety, depression, may inaalala ka, natatakot ka, na baka at the end maging talunan ka. Nakikita ko yung lungkot and sadness mo dito. Sabi ko sa'yo, trust your intuition. You need to escape sa isang situation na hindi, alam mong hindi mag-work. Kailangan mo mag-getting away with something to recover yourself. And this is the time na need to use your mind and intellect. Use your head when making a decision, recovery, and don't fool yourself dito sa sitwasyon na to kasi alam ko na hindi mo rin gusto. No? Or vice versa tayo. Well, it's up to you naman eh. Wala naman sa akin ng halaga, no? Kasi, if you move on and make a new beginning, trabaho man ito o relasyon, nakikita ko dito, there's more opportunity na magaganap sa buhay mo. Kumbaga, there's a victory and success. Kumbaga, may pintuan na magbubukas sa'yo or nagkakaroon ka siguro ng mga idea to move on. Kaso, hindi mo masabi. Yun na nakita ko. Mag-create ka. This is the time na rin na sumubok ka. Tingnan natin ang advice. Sa iba naman sa inyo, teka lang nagugutan ko muna ito na iba. O yun eh, sinabi ko na dito. May tao dito na maaari makapag-usap sa'yo ha. Pero magsisinungaling siya. May pagsisinungaling. Tao to na binackstab ka, tao na nagsinungaling. Maaring tatay mo, magulang, kapatid, ganyan, o karelasyon ito. Kasi dito si ano. Kasi nakita ko nagkaroon na siya ng iba. Sa iba ganun na. Pero, may pag-uusap. Kung kayo is nagkahiwalay, maaring makipag-usap to sa'yo, pero handun yung pagsisinungaling. Ingat ka pa rin. Advice. Hala, teka lang. Thank you. Okay. God. The advice is, kasi sabi dito, pag-isipan mo daw maigi. No? Kasi nandito ka sa sitwasyon mo na you want to withdraw something because kasi gusto mo mag-new beginning sa buhay mo. Gusto mo na maging masaya. Pero mag-ingat ka daw kasi baka may mga bad decision ka na maganap sa buhay mo. You need to be very careful. Kailangan mo pag-isipan. Handito ka sa pag-iisipan na yon. Handun din naman yung pag-iisip mo na ayaw mo magkamali. No? Nagiging patient ka sa buhay mo ngayon, sa sitwasyon mo ngayon. Ayun ang nakikita ko. Ingat ka lang din. Huwag kang ma-overwhelm sa mga information or ma-overwhelm sa mga choices in your life. Kasi gusto mong makamtan agad yung goals mo. No?
you need to be very careful lang din sa nakita ko dito. Hindi mo rin alam yung tamang landas mo no? Kasi may gusto kang ma-reach na pangarap sa nakita ko dito. Pero pinag-iisipan mo talaga itong mabuti. Yan. Yun ang advice, sinasabi ito, ingat ka para hindi ka daw magkamali. No, yun nakita ko. Be stable, kailangan ng self-esteem, tsaka may sitwasyon ka na pinag-iisipan kung, yun nga, make a new beginning, trabaho, or oo, ganun eh. May tao din namang mahalaga sa'yo, kapamilya mo, either kung sino man siya sa buhay mo. Kaso, hindi ko alam, bakit parang yung illusioning o yung nagdidrip ka na isang sitwasyon. May nagsisinungaling sa'yo ha, may nagsisinungaling. Magtulog-tulog ka, mukhang hindi kulang ka ata sa tulog o night shift ka, pero nakita ko kulang ka sa tulog. Yun ang nakikita ko. Feeling mo kasi, may pagka-feeling trap ka sa isang sitwasyon. No? Natatrap ka rin sa isang sitwasyon na meron ka sa ngayon. Kasi, maaring isang tao dito na mahalaga sa'yo. Ganyan. Ang nakita ko sa'yo dito. Nag-getting together, ano? Tingnan ko nga. Anong sabihin? Anong gustong sabihin ito? Okay. Ibig sabihin, kung nasaan ka man ngayon, iniintindi mo yung mga bagay-bagay. Parang ikaw yung nagiging giver. Oo. Ganun ang nakikita ko sa'yo. Maring may tinutulungan kang mahalaga sa'yo, kapamilya mo, or malapit sa puso. Okay. Ibig sabihin, meron ka daw tinutulungan. Well, nakikita ko naman mahalaga sa'yo. Maaring kapamilya mo o tinuruan mo siyang kapamilya or kasama mo sa trabaho. Pero bakit di ko lang maintindihan bakit parang sinasabi niya dito na bad decision or hindi man siya bad decision, na-trap ka dito sa sitwasyon na to. Yun na nakita ko. Siguro dito yung sa paghahanap ng katotohanan, naghahanap ka, nagsisiyasat ka sa sarili mo. Maybe nandun na rin yung urong sulong na pag-iisip na if you want to withdraw or nandito na rin yung if you want to retire. No? Sa nakita ko dito. Nagkakaroon ng pagmumuni-muni at nandito naman yung pag-iingat sa buhay mo kasi ayaw mo rin magpagsisihan yung mga bagay kung ikaw is mag-make a new beginning. Nandun yung sitwasyon na yun. Arigatou namaste, God bless.